Hi, ma'am. Magandang umaga. Ma'am, can we get Malacanang's reaction to the decision of the Timor-Leste Court of Appeals to reject the request of the Philippine government for the extradition of former Congressman Arnolfo Teves Jr. At ano po yung susunod na mga legal actions na gagawin ng gobyerno tungkol dito? Medyo nagulat po ang administrasyon, lalo-lalo na po ang DOJ patungkol po dito dahil ayon po sa kanila ay nagawa naman po nila lahat at naibigay po lahat ang mga ebidensya at mga records po para po mag-grant ang extradition. Naipakita rin po nila na wala po tayong ngayon na death penalty at ito'y suspended, pero dahil po dito nagkaroon po sila ng pagsusuri at in a way nagtaka rin po dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung petition natin for extradition. At lumalabas nga po ay itong apila lamang po ang nag-grant po para pabor po kay dating Congressman Teves. At ang naging issue lamang po yata dito ay mga teknikalidad patungkol po dun sa umiiral na batas sa atin. Pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si ASEC Mico, ay mag-aapila po sila, magpa-file po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. May reaction na po ba tungkol dito si Pangulo? Hinayaan na lang po natin muna sa DOJ kung anong dapat gawin. Yun po ang ayon sa Pangulo. Ma'am, dun sa decision, the Timor-Leste court cited a provision in their constitution which prohibits extradition if there is a, quote, well-founded risk of being subjected to torture, inhuman, degrading, or cruel treatment. Do you think that there is reason for the Timor-Leste court to fear that former Congressman Teves will be subjected to such treatment here in the Philippines? Kahit naman po sa konstitusyon natin ay bawal po yan. Kaya nga po nung sila po ay naglahad ng kanilang mga ebidensya, ang ating administrasyon through DOJ, ipinakita po natin ang lahat ng mga ito ay hindi po mangyayari sa ating administrasyon. At nagtataka nga po sila at kung bakit kaya na baliktad po ang unang desisyon po ng Korte po ng Timor-Leste. Kaya po sa pamamagitan po ng appeal na kanilang isasampa, ipapakita po nila na dapat po talaga mag-grant ang extradition. Follow-up question from Maricel Halili. Good morning, ma'am. One quick follow-up lang. Gaano kalaking setback ito in terms of the investigation against Congressman Teves? Malaki po ang magiging impact po nito considering na may mga di umanong biktima na nag-complain naman laban po kay dating Congressman Teves. So kaya po hanggat makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima.